Paliko ga please yung Bible. Leviticus chapter 25. Okay, Leviticus chapter 25. 25 verse 8 and 9. Leviticus chapter 25 verses 8 and 9. Count of 7 Sabbath years, or 7 times 7 years, so that the 7 Sabbath years amount to a period of 49 years. Then have the trumpet sounded everywhere on the 10th day of the 7th month. On the day of atonement, sound the trumpet throughout your land. Okay, paliko basas Bisaya. O mag-isip ka o pito ka mga pagpahulay sa mga tuig alang kanimo. Makapito piloa ang pito ka tuig. O kang ani ang mga adlaw sa pito ka mga pagpahulay sa mga tuig. Manimo kanimo nga kapatan o siyang ka tuig. Sanoype. Una igapalibod mo ang trumpeta na makusog sa ikapulo sa adlaw sa ikapito ka bulan. Sa adlaw sa pagtabot sa sala, igapalibod ninyo ang trumpa nato sa tibok ninyo Yuda. Okay, verse 10. Tiwasalag basas verse 10. Apaten, kung pagbalaanon ninyo ang ikalaliman katuig, kung igamantala ninyo ang kagawasan ngadto sa tibuok nga yuta alang sa tanang mga mumuluyo niini kini mamao ang tingkugyaw alang kanimo kung managbalik kamo ang tatatag sa kataw ngadto sa iyang kaugalingong yuta kung ang tatatag sa magbalik sa iyang panimalay. Praise God. Hallelujah. Ang Israel, nana sila gitawag na to bitaw tulo ka feast. Ang unang feast sa Israel gitawag nag feast of Passover. Sa Binisaya na gitawag nag fiesta sa pangilin. Ang ikaduhang feast sa Israel is Feast of Pentecost. Okay? Ang ikatulong feast sa Israel is Feast of Tabernacles. Kining tulo ka feast sa Israel, lain-lain ning topic. Dili ini mo'y topic nato ron ha, pero maagian man guni nato. So kining Feast of Passover, usa ni ka topic. Kining Feast of Pentecost, usa sa ni siya ka topic, lahi sa na nga topic. Kining gitawag nato Feast of Tabernacles, daghan sa gana siya subtopics diha ang kinahanglan natong madiscuss. Okay, karon. Tulo ka feast no, lain-lain. So, karon atong gibasa diri is naghisgot ni siya sa gitawag natong feast. Ika-50 piyesta sa Israel. The year of Jubilee. Kung imong tun-an og mayong Leviticus 23, 24 ug 25, tun-an na nimo diha. 23, chapter 23, chapter 22, chapter 25, labi na gyud 25. Diha nimo makita ug masabtan nimo unsa ning gitawag nila year of Jubilee. So di man nato ni madetalye gyud completely, pero kuhaon na nako pinagistabang sa Holy Spirit ug akong ihatag sa inyo ug unsay gipaabot sa Holy Spirit sa ako sa paagi nga atong masabtan sa sayon nga pagsabot. Okay? So karon kining year of Jubilee i-celebrate ni sa Israel kada 50 ka tuig. Balik ko nako. I-celebrate ni sa Israel kada 50 ka tuig. So ang instruction there is Leviticus chapter 25 verse 8 and 9 nga 7 times 7 pito ka sabat. Pito ka unsingan aning pito ka Feast of Tabernacles. Okay, kining Feast of Tabernacles i-celebrate sa nila sa Israel once a year.
kausa i-celebrate ang Feast of Tabernacles, kausa po i-celebrate ang Feast of Pentecost, kausa po i-celebrate ang gitawag natog Feast of Passover. So, ang kwintada diri is ang Feast of Feast of Tabernacles. Ang kining Feast of Tabernacles, magsugod ni siya, ayaw gid mo kalimuta, ang Feast of Tabernacles, magsugod na siya every 7th month. And number 7 speaks of completeness or perfection. Every 7th month na siya magsugod. Sa unang adlaw, sa ikapito kabuan, na anay gitawag niya blowing of trumpets. So kanang blowing of trumpets, message po na siya, mensahe. Okay, balikon ako. Nagsimbolo na siya og message, preaching or teaching delivered in the Spirit or under the anointing of the Holy Spirit. Okay? Blowing of trumpets ha. Unya kanang blowing of trumpets niya, ang message ana niya is paghinulsol, pagampo o pagpuasa. So as we all know, sa gitawag na tong paghinulsol sa English ana gitawag nag repentance. Ang binisaya lang sa word repentance dili kay accurate kay ang ato among nahibaw-an sa word repentance paghinulsol. So wala kay matandog ang ato ang mindset na to. Ang ato ang mind na to wala matandog. Kaya ang ato nahibaw-an mo gusto paghinulsol is mangay ka pasaylo sa imusa, magmahay ka. Magmahay ka sa imusa, mangay ka pasaylo sa Ginoo. Di na nimo balikon pagbuhat. Maura na'y atong nasabtan sa word paghinulsol nga kung ato pang in-Englishon, repentance. Pero ang repentance sa Hebrew, sa Greek o sa Hebrew, labi na yun sa Greek, makita na to nga ang word repentance is to change your mind. Dili lang kay mangay kag pasaylo, kung dili kinahanglan yun, mausab yun ang imuhuna-huna. Maunay repentance, maunay usas mga message, in day 1 sa 7th month, blowing of trumpets diha, ang mensahe anang pag-blow nila sa trumpet diha, prayer, you have to spend more time in prayer, fasting, o repentance. Pag-abot sa ika-10th day, ikanapo kaadlaw ha, napo kaadlaw. Pag-abot sa ikanapo kaadlaw, na po'y blowing of trumpet diha, niya ang kanang pag-blow trumpet diha, nag-signify na siya sa celebration na pud ana specifically ra gyud anang adlaw nga gitawag na tong Day of Atonement. Ang Day of Atonement, mauna siya adlaw nga ang high priest, balikon ako, mauna siya ang adlaw nga ang high priest, musugod na siya sa iyang seremonyas. Kay balikon ako, ang high priest, kausara musud sa Holy of Holies, sa usa ka tuig. Kanus ama na siya musud sa Holy of Holies, pastor? Sud sa usa ka tuig. Kanus siya musud sa Feast of Tabernacles rapod. Okay, nakuha ko ninyo, sa Feast of Tabernacles ra siya musulod sa pinakabalaan nga dapit. Okay? Inig mo seremonyas na po ng high priest, balikon ako, kung musugod na ang high priest sa ihang seremonyas, ang tanang pari nga nagminister sa holy place, padaplin yun na, pagawas, walay laing pari magtikaw-tikaw, kundili ang high priest ra, ang tanang pari padaplin, adto na sila mag-standby sa outer court. Standby na sila dito sa outer court. Kana po ang ilang pagawas, na anay minsahe. Ang seremonyas po sa high priest, na po na minsahe. Kaya nga naman, sa Day of Atonement, sad, maunang panahon na nga ibalhin sa high priest, take note ha, ibalhin sa high priest ang golden altar of incense padung didto sa Holy of Holies. I-transfer na, unsay pasabot ana. Kibaw mo unsay pasabot ana maison, laong ena. Ngano man, pag ang high priest ibalhin gani niya ang golden altar of incense nga nagsimbolo sa atong prayer life, nagsimbolo sa atong worship, nagsimbolo sa atoang intercession, nagpasabot na siya nga God is elevating us to a higher level of worship, to a higher level of prayer, to a higher level of intercession. So, ang presensya nga ma-generate diha sa imong pag-ampo, diha sa imong pag-worship, o diha sa imong pag-intercede, gidala sa Ginoo sa taas-taas nga level. Mo na matingala ka karon ba, moingon ka, ngano man nga
ang mga karaang Pentecostals, katong karaan nga mga alagads Ginoo nga grabe kay nagflow sa milagro kaniadto, wa na may milagro. Kaniadto nagflow sila sa spirit pero karon napuno na malag rituals and ceremonies. Wala na may milagro ngano man. Kibaw ba mo ngano mga igsoon? Ang holy place nga mao ang dimension sa Pentecostal realm nihubas na ang presensya. Ngano man, gibalhi naman ang golden altar of incense sa Holy of Holies. So asa naman tong mga ministers nga mga Pentecostals nga grabe kay dihog? Og dili ka mo move on, you have to get out. Mo na yung message sa Holy Spirit. Kung siya pasabot ana, lawom-lawom niya, pero I trust the Holy Spirit na mo pasabot sa inyo ha. Kung dili ka mo move on sa imong relationship sa Ginoo, you have to get out. Asa man ka mo get out? Gikan sa holy place, padong sa outer court. So, matingala ka ba? Kini siya adtong una dinihugan kayo, nag-flow milagro, nag-flow sa anointing sa Spirit. Pero karon napuno naman lag rituals and ceremonies. Mauman na siya ministration sa outer court. Rituals, ceremonies, mauni, daghan kay rituals, daghan kay ceremony. Unya, walay presensya. Nga naman, ang presensya sa Ginoo sa kaniadto, naa sa gitawag na tong holy place. Pero karon nga nisud na ta, sa dawning of the new day, banag-banag sa bagong adlaw, sa gitawag na tong Feast of Tabernacles, gibalhi na ang golden altar of incense diri sa holy place. Sa Holy of Holies. Kinsay nagbalhin? Ang high priest. Now, kining high priest pud mga igsoon, sa ako nang gikaingon sa inyo ha, company ni siya. Grupo sa mga tao nga ni-identify ni Kristo. A group of people who knows their true identity. Grupo sa tao nga nakaila sa ilang tinuod nga identity diha ni Kristo. Hangtod dili ka kaila kung kinsa ka, you cannot enter into the Holy of Holies. Ngano man, high priest try makaso diha. So kung tan-aw nimo kining high priest o kining gitawag na tong overcomers company, maura na sila. Dili tanan nga naa sa simbahan na belong sa overcomers company. Dili tanan nga naa sa simbahan na belong sa high priest company. Okay? So, once mo rise up na ang overcomers company, once mo rise up na ang gitawag na tong high priest company, mo rise up na gani na sila, meaning to say, musugod na gani na sila sa ilang function. Ang pari nga nag-exist, mga igsoon, gawas gina. Ngano man, sugod na administration ang gitawag na to og high priest nga maong overcomers company. Dalho na niyang golden altar of incense ngadto sa Holy of Holies. Magseremonyas na siya dito sa Day of Atonement. Pag abot sa ika-15 adlaw, balikon ako, pagtungtong sa ika-15 adlaw, mo na gitawag sa Israel mga igsoon of the Great Harvest. Balikon ako, mo na gitawag sa Israel of the Great Harvest. Ang church, wala kasabot ani. Kung tanaw na to corporately, tanaw mga igsoon ha, kung atong tan-awon corporately, tan-aw na to sa corporate nga pagtan-aw ba? O corporate nga pagsabot sa simbahan, nasabtan sa simbahan ang gitawag na to Feast of Passover. Okay? Overview sa Feast of Passover. Maunay ilang celebration sa paggawas nila sa Egypt. Layman lang ha, overview lang, di lang na to specific. One of these days, baliko na ko na, pagtudlo ang gitawag na to Feast of Passover. Unsa ang Feast of Passover? Celebration na nila the night migawa sila sa Egypt. Feast of Pentecost. Mao na ang adlaw nga ilang gi-celebrate sa dihang gihatag sa Ginoo yang balao dito sa Mount Sinai. Ilan ang gi-celebrate nila. So karon celebrate nila ang gitawag na to Feast of Passover, natuman na individually. Natuman po na to, ang Feast of Pentecost, kato naka-experience sa baptism sa Spirit, naka-experience sa gifts of the Spirit, atong na-experience individually ang gitawag na to Feast of Pentecost. Pero ang Feast of Tabernacles, wala pa ni matuman corporately.
Wala pa ni matuman corporately mga igsoon ang gitawag na tong Feast of Tabernacles. Nga naman, pag maghiskot kag Feast of Tabernacles, ang pinaka-main theme, ang pinaka-main nga tema sa Feast of Tabernacles, mao ang gitawag nako the Great Harvest. Nakakita na ba mo the Great Harvest karon? Wala pa. Ay mo kabalaka. Nga naman, ay mo kabalaka ng problemas gawas mga igsoon, di ta mo apil diha. Nga naman, ang planos Ginoo kamuluwas siya daghang tao, wala pa matuman. Kita na ba mo massive revival nga ang early rain og latter rain gidungan pagbubo nya putin daghanas nga luwas. Wa pa no. Ay mo kabalaka. Di pa ni matunaw ning kalibutan na mga igsoon, pagay matuman kabubutos Ginoo. So ay mo gunahuna nga matunaw na ning kalibutan na tungod kay na gubat ng Ukraine ug Russia. Ang tanga na siya gunahuna ninyo. So, again, balik ko na ko, ang Feast of Tabernacles, ang main theme sa Feast of Tabernacles is, gitawag na to, Great Harvest. Karon, balik ta. Sa Leviticus chapter 25, verse 8 hangtod 12. Mag-ihap sila 7 ka Feast of Tabernacles. Mag-ihap sila 7 ka buwan. 7 ka buwan, i-time 7 years. Pila? 49. 7 times 7. 49. Pagtungtong 49, mag-ihap og 7 ka buwan. Pag abot si kapito, so na ka 50 ana. Kay round up naman lang na nato. Pag abot og 49 ka tuig, magpaabot silang 7 ka buwan. Pag abot sa ika-50 ka adlaw, 50 ka tuig. Pag abot sa ika-50 ka tuig, pag tungtong nila ika-50 ka tuig, i-celebrate nila ang gitawag na to the Year of Jubilee. Balik ko na ko, every 50 years sa Israel, ilang i-celebrate ang gitawag na to the Year of Jubilee. Unsa man ning Year of Jubilee, Pastor? Balik ko na ko, unsa man ning Year of Jubilee? Kining Year of Jubilee, tinambanon lang na ito define mga igsoon para madali. Kung gusto mo masabtan ninyong maayo, basahalan ninyong maayong Leviticus 25. Labi na yun sa text na to, gikan sa 25 verses 8 paubos. Ang Year of Jubilee mauni. Kung ulipon ka, ngano nahimo man kang ulipon tungod sa utang. Okay? Pag maabdan kag Year of Jubilee, ablig yung imuhang kuan, portahan sa imong presuhan. Laktod pagkasturya, buhian ka. Na kay utang, nahitabo mo sa Israel ang tuna, kung ang imong ginikanan, palautang kaayo, usbo na ko, sa Israel, kung ang imong ginikanan, palautang kaayo, birahon inyong yuta. Kanan 12 ka tribe sa Israel, nana sila'y bahin. Nana sila'y yuta tagsa-tagsa. Nana sila'y bahin nila tagsa-tagsa. Nana sila'y abot sa ilahang yuta or ihatag sa ilaha as inheritance nila. Nya karon kay imong ginikanan palautang man. Musbo na ko, ang imong ginikanan palautang man imong ginikanan. So unsa nahitabo? Gibira ang yuta. Gibayad sa utang ba? Nya kuwangan pa man. Gipriso imong ginikanan. Unya ang mga anak, gihimong ulipon. Wa prisuha imong ginikanan nimo, gihimong ulipon niya karon kay di naman mapuslan, kay tiguang man, prisuho na lang hangtod mamatay. So ang mga anak, gihimong ulipon, nagbayad sa utang sa ilang ginikanan. Nakuha ko niyo mga igsoon. Kung panlitan na kaysa, unya napriso ka, wa ra ka mamatay pero napriso ka. Sa panahon sa gitawag na to Year of Jubilee, ang tanang prisuhan, buhian tanang piniriso. Ang tanang nautangan, impas. Ang tanang yuta nga nakaprinda, iuli dito sa gikuan. Quits yun. As in, quits yun, tanan imong problema. Nakuha ko niyo mga igsoon. Hinduta na is Year of Jubilee, no? Kaya ang tanan imong problema, quits yun. Nganong ilang man ang giun ana? Kita mo? Nganong giun ana man sa Israel? Ingani ni sa mga igsoon. Kung ato bang sabton in the spirit pa.
Kung dili man ko na i-practice ang year of Jubilee sa Israel, naagyoy mga tribes nga mapapas. Ma-wipe out yun. Nga naman, ibutang tag ang usa ka tribo, usa ka tribe sa Israel. Ibutang ta lang ang tribe ni Dan o ni Isakar. Tod kay ilang mga ginikanan, palautang kayo, ang tanan nilang yuta na bira. Ang tanan nilang mga anak ug apo, mga bata nila gagmay panahimo ng ulipon. Suwa na yuta ang usa ka tribe. Wala na yuta kay sila tanan nahimo naman sang slaves. Yan, autangan man sila. So kung walay celebration sa the year of Jubilee, wag tang yun. Papas. Nakuha ko niyo mga ison. Pero tungod sa celebration sa gitawag na to year of Jubilee, ma-restore yun ang nawa sa usa ka tribo. Mabalik ang imong inheritance nga nawa sa imuha. Ay, nakuha ko niyo mga ison. Nasabtan ninyo. So sa Israel, simplify na itong maayo ha. Sa Israel, ang ilang celebration sa gitawag na to, Passover, Pentecost, Tabernacles, Jubilee, literal, yun, magpaabot ka sa panahon. Nga mo abot na. Paabuton ni mo nga mo abot na siya. Nakuha ko ninyo mga ison? Nasabtan ninyo? Okay. Paabuton nila. So in other words, the year of Jubilee for the Israelites is an event in the future. Usa ka event sa ugma. Usa ka pagpanghitabo sa ugma. Okay. Paliw kong ablis yun yung Bible, Isaiah 61, verses 1 to 10. Isaiah Kutob lang sa 5, balik ko basa. Isaiah chapter 61 verses 1 up to 5. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom of the captives, and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor. Okay, stop sa diya ha. Unsa gisulti ni Isaiah, balikag basa day. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom to the captives, and release from darkness for the prisoners, To proclaim the year of the Lord's favor. Stop sa diha ha. Kung basahon diri verse 10, Leviticus chapter 25 verse 10. And ye shall hallow the 50th year and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you. To proclaim liberty throughout all the land. Unsay gisulti diha day? To proclaim the year of the Lord's favor. Okay, tuwasag basas 5. The day of vengeance of our God to comfort all who mourn, and provide for those who grieve in Zion, to bestow unto them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will behold all righteousness, a blessing of the
Okay, paliw kog basa sa Luke chapter 4 verse 18. 18 and 19. Luke chapter 4 verse 18 and 19. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. To proclaim the year of the Lord's favor. Tiwasag basa ray. Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." Today, kini nga particular scripture unsa gisulti ni Jesus Christ karon, kini nga particular scripture natuman sa inyong mga mata. Natuman. So unsay gibuhat ni Jesus? Gibasa niya ang gisulat ni Isaiah. Si Isaiah, sa dihang nailawom siya sa anointing sa Spirit or inspiration sa Holy Spirit, nasa'y gisulat sa Isaiah 61 nga naka-record na. Okay? Gisulat ni Isaiah. Gibasa ni Jesus. Ningo si Jesus, "The Spirit of the Lord is upon me." Nga na Jesus, "The Spirit of the Lord is upon me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, pag-ayo sa mga buta, pagbanhaw sa mga patay, daghan niya gipangbuhat niya, unya, unsi sulti niya, to proclaim the acceptable year of the Lord." Now, dire, atong makita, yang gitawag na to, year of Jubilee, gipersonify ni Jesus. So, in other words, Jesus Christ became a living manifestation of the year of Jubilee. So, tanawa ha, nahimo siyang living manifestation, nahimo siyang living expression. Gipersonify niya, gimanifest niya ang gitawag na to year of Jubilee. So, unsay pasabot anak pastor? Mao ni pasabot niya. Gipersonify ni Jesus, gimanifest ni Jesus. Nahimo siyang living manifestation sa gitawag na to year of Jubilee. Unsay pasabot ana? Daghang mo kasabot ani. Bobong unsay pasabot ani? If you encounter Christ, if there will be a true God encounter in our life, balikon ako, if there will be a true God encounter sa sod nimo, sa imong kinabuhi, kung naagyo kay encounter sa Dios, putol yun, tanan nimong bad karma. Kung na kay encounters Ginoo, papas yun, tanan nimong violation, impas tanan nimong utang, ang tanan pang nawa nimo ibalik sa imuha. Huwag mo malipay na mga igsoon. Pero ang problema diri ron, wa naman guna makita sa gawas. Kibaw pa mga wa na to makita sa gawas o sa atong mga kaigsuonan. Labi na gyud sa atong kaugalingon. Mao ni, kibaw pa mo ngano? If God remains only a concept in our head, we will never experience that one. Kung ang imong pagsabot o pagtuo sa Dios, konsepto ra nga naa sa imong utok, mo na gitawag na kong religion. Kay bisan pastors, dili lang sa pagkondem, wa gyud God encounter. Ano man? Na may mga pastor po nga napaon sa utang. Lupong kay sa utang. Problematic is kinabuhi. Pirmi lang ibutang ang ilang kaugalingon sa posisyon nga way kwarta. So kung ikaw pastor ka, bisag wa kay kwarta, ay dawatan wa kay kwarta. Ngano man, kung dawato nimong punto nga wa kay kwarta, di jud ka katabang sa imong kaigsuunan. Ngano man, the only freedom that we can give, quotes mo na ko, the only freedom that we can impart as ministers of God, the only freedom that I can give is the freedom that I attain deep within. Nakuha mo yung mga igsoon? If God remains only a concept, if Christ only remains a concept sa imong utok, di gyud ka ka-experience of free freedom, true freedom. So sa may natabos churches karon, dili tanan ha, dili tanan. Dili tanan. Pag maghisgot ang freedom, naara diri. Inigtanaw ni mo sa imong kinabuhi, wala. Ngano man? Why?
Wala kay gitawag na kog true God encounter. Wa man sila katudlo. Muna, kung naa kay problema, palawmi gyud imong relasyon sa Ginoo para makasabot ka ngano na ingon anak ka. Palawmi imong relationship. Hello? Ina mong tapad, nakasabot ka, Brad, sis. It's about time to wake up. Every 50 years sa Israel, ay mong kalimot, every 50 years sa Israel, i-celebrate nila ang gitawag na to Year of Jubilee. Sayunan ka na. Sa Old Testament, magpaabot ka, uy, di na lalim, magpaabot ang 50 katuig, uy, para mahimot ang gawas nun. Pait kayong Israel, uy. Luoy kayong Israel, luoy kayong mga tao sa Old Testament. Balikon ako, luoy kayo ang mga tao sa Old Testament. Nga naman, magpaabot sa sila o kunsa man 50 katuig para mahimong gawas nun. Sa mga Christians ron, kabaw mo kunsa po'y gipaabot? Di na na ko isulti ha? Kay baon na mo, unsa may gipaabot para mahimong gawas nun? Hello? Unsa gipaabot? Nay gipaabot no para mahimong gawas nun. Nakahibaw na mo. Doktrina na ay nagtagay gibugaton. We need to focus on present truth. Ha? Ang pag-abot sa Ginoo di na nimo negosyo. Hello? Ana man po'y magpasalig. Hapit na yun. Hapit na. Katong gikapoy nagpaabot, niingon na lang yun sila, yun hadugay nila pinaabot. Lord, kuha na lang ko, Lord. Patya na lang ko, Ginoo. Ano na mga pag-ampo sa mga frustrated Christians? Lord, balik na Lord para maimbas akong utang. See? Gihimo ni mong Year of Jubilee ang rapture. My God, igsoon. Dili na mao. We need to encounter Christ right now. Sa imagine ang Israel magpaabot og 50 katuig para mahimong gawas nun. Katong mga nakautang. Magpaabot og 50 katuig para mahimong gawas nun. Pag-abot sa New Testament, ang 50 katuig nimong paaboton na himong tao, sa yunan ka na himong person. Gipersonify niya ang Year of Jubilee. Kung daghan kay nga gitawag na to sa Buddhist, Hindu, o New Ager nga bad karma, kung sa Binisaya pa, gaba. Kanang gabaan ka ba? Kinahanglan nyo ka God encounter, anak. Karon ka nang gitawag na to gaba sa imong kinabuhi, mawa na. Kuha ko niyo may son. Hapakay mong tapad, wait, paminaw, harap magkasabot ka. So the moment we encounter God, kung na-encounter ni mo sa Ginoo, diha sa iyang presensya, you are free. Putol lang imong mindset ni mong kawadon, wagtang na. Kanang imong huna-huna ni mo nga permanente lang kang nagkinahanglag gugma. Huwag man yun nagmahal, oy. Lord, huwag yun nagmahal. Uy, kaligo na. You need to encounter Christ para maligo kas gugma. Kaya kung maligo kas gugma, dili na ikay mangita pag kinsay magmahal nimo, mangita ka naghigugmaon. Nakita ko ni Mike Zon. Nasabtan ko ninyo. So the moment we encounter Christ, all your bad karma, putol. The moment you encounter God through Christ, ang imong pagkabutas spiritually, mabalik ang imong mata nimo, nga makakita kas deeper truth sa Bible, ang imong pagkabungol, maabli, ang imong dunggan, makadungog kas pulong sa Ginoo, you will start to hear the voice of the Spirit deep within sa imong kinasuluran. Kano sa? When you encounter God through Jesus Christ. Kung namatay ka spiritually, mabuhi ka. And you will start to respond in the Spirit kung na'y prompting sa suod ni mo. Ano man, nabuhi ka na spiritually, na-enlighten ka na. Nindot kayo mga igsoon encounters, Ginoo, puti ninduta ani. With the moment we encounter God, we are free. Tanan nimong problema financially, tanang problema nimo sa health, tanang problema nimo sa relationship,
Tanang problema ni mos kwarta, impas. Ang religion man gud mga igsuon, mao ni siya hinungdan ngano nakalisod-lisod ta. Unaog ko diha ha. Ang problema man gud sa religion, mao ni ang pagtudlo sa Ginoo nahimong doktrina. Nakuha ko ninyo? Doctrines cannot help us. Mo bitaw na moingon ko sa inyo as makadaghan. Truth is not only a doctrine, but truth is a person. Jubilee is not a doctrine. It's not an event that will take place in the future. Jubilee is now, and Jubilee is an event. Jubilee is a state of consciousness. Jubilee is a person. And that person is no other than but the Lord Jesus Christ. Ano, hitabo mga religion. Ang giwalis mga tao, word gaway kinabuhi. Word gaway kinabuhi. Word, mga igsoon, nga patay. Pulong, puros doktrina, gipasalig sa tao. Ugma damlag, mahimot ang gawas nun. Ugma damlag, magmalinaon ta. Ugma damlag, mabalik na ang imong mata. Makakita na ka, mawa na imong pagkabungol. Ang imong utang, maimpas na, makwit na tanan. Ugma, kano saman? Sa year of Jubilee. Kani adto, karon lain na po. Sige lang yun itong push ang atong breakthrough sa future. Sige lang yun itong push. Our breakthrough is not in the future. Our breakthrough is a state of consciousness. Our breakthrough is now. Kung na'y God encounter, mga igsoon, kung na-encounter lang yun mong Ginoo, kung imo lang yung ma-encounter ang Ginoo, you are free. Sayunan mo atong adulterous woman? Katuban nakasag adulteryo ba? Gidas mga parasiyo. Ato siya sa balaod ni Moses, patyunon gito. Ningon to mga parasyo, kini nakasama ni adulteryo ni Bayhana. Sumala sa balaod ni Moses, patyon man ni. Ikaw, sa may kasulti ni mo. Nasa gisuwat si Yuta. Pagsuwat niya si Yuta, kaya naman siya gisuwat si Yuta, expected gito na to, nga mitanaw po itong mga accuser sa babae kung siya gisuwat si Yuta. Nahog man naglalis, o kung siya gisuwat daw si Yuta. Sa pastor magyud ka, unsa may gisuwat dito si Yuta? Lisod-lisod ron ta, pero nakoy idea na kung sige gisuwat ni Jesus Christ sa Yuta. Nakoy idea mga igsoon, hatagan kong insight sa Holy Spirit. Kibaw mo kung sige gisuwat ni Jesus? Ang mga sala sa mga nag-akusar. Isulat niya ang mga sala sa nag-akusar. Di siyempre kay na gisuwat si Jesus ni dool sila kung sige gisuwat. Uy, pagtanaw lang, uy, wala ako. Ako ang itong number 2. Pre, ako ang po na number 3. Ang number 4 po na ko. Ang lakaw tao, inaungsam, hinuan man hinuon ta. So mo to hinungdan nga ng lakaw. Hadlok sila, maapil sila dito. So ang point na ko mga igsoon is, tanawa ha, patyunon yun siya. Kung sa ato pang panahon, death sentence, silya elektrika. Pero pag encounter niya ni Jesus Christ, paghangad ni Jesus, nawaan na yung mga accuser. Unsay gisulti ni Jesus? Woman, where is thine accuser? Asa naman imong mga accuser, woman, na mahawa na sila Ginoo. Ngayon, unsa man gisulti ni Jesus? Kinsay, walay sa ninyo. Mo'y una mo punit o bato, mulabay ani bayhana. Kita mo, bad karma to. Giputol. Sa Buddhist, sa Hindu, sa New Ager, di mo na maputol. Bayran man ginanimo. Bayran ginanimo. Pero diha sa to relations Ginoo mga ison, gipakita sa Ginoo sa ato nga ang imong bad karma putol gina siya. Ano sa? When you encounter Christ. Asa? Sa sod nimo. Pero na siya warning sa babae. Naputol ang karma sa babae. Diri na sipiat daghang Christians. Tungod sa kakuwang sa kahibalo sa Word of God, tungod sa kakuwang sa way sa Ginoo, diri na sipiat ang daghang Christian. Unsa gisulti ni Jesus? Gawas no na ka. Go and sin no more. Go and sin no more. Pero na may gisumpay. At least a worst thing will happen unto you. See, kita mo?
pagan ang Christians diri. Daghan kayo. Ilang tanaw, gawas no naman ko. Gawas no na ko. Gipasaylo ko sa Ginoo, anibalik na po sa kabuang. Taon-taon, nalipong na po. Ingon, Lord, gano'n ba ni Lord? Uy, naputos ang po ko sa utang, Lord. Giimpas na sa Ginoo imong utang. Unya, giingnan ka sa Ginoo, go and sin no more, least a worst thing will happen unto you. Laktod pagkastorya, kung utang pa'y violation niya, giingnan siya Jesus, lakaw na, o ayaw na pangutang. See? Naisumpay! Kay basig ikiha na kastor ko. Nakita ko ninyo mga igsoon? May upang Christian, manervyos mga igsoon kay, nay maningil diri, nay maningil diri, nay maningil diri, nay maningil, hangtod di na sila katog. Unya, magsige na sila, kakitag pananaon nga, halalunoy, nag-rapture na yun. Ano man? Bunga ra to sa imong bunga ra to sa imong pagkapalautang o kuwang stog. Ano man? Daghan man kag utang, unya gusto man ka maimpas dayon. Ha? Naratol na kag may tuts kadaghas ng utang. Tagtug sa kadaghan sa imong utang. Naratol ka. Kuha ko niyo mga ison. Go and sin no more, least the worst thing will come unto you. So ang nahitabo sa adulterous woman, jubilee to. Sa iyong kinabuhi. Kagawasan, unsay gisulti ni Isaiah, to proclaim liberty throughout all the land. Unsay gisulti ni Jesus, to proclaim the year of the Lord's favor. So kung imog yung isik ang anointing, imog yung isik ang presence sa Ginoo, kung imog yung pangitaon ang Ginoo, beyond religion ha, beyond sa concept sa religion, beyond sa concept sa religion ha, mugawas yung kasi mong pagka-religyoso ba, pangitaon yun mong Ginoo kasing-kasing, hilak ka kung kinahanglan ka mo hilak, ibubog yun mong kasing-kasing des Ginoo, sultian ti ka, di yun ka niya pakyason, hilak, ampo, dili ni pabrightan na diri, pakugihay ni diri kung maghisgot ang Ginoo. Ang mga kugihan diri mahimong bright, ang mga tapulan mahimong bugo. Ha? Pwede na bot pasabot nga kanang bugo white chance mahimong bright. Kung magkugi po na mahimo na bright. Kugi sa unsa? Kugi sa basas Bible, kugi sa pagampo, kugi sa pagpangita sa Ginoo. So if you encounter Christ, you become free. Atong pangitaon ng Ginoo mga igsoon. Nga kanag yung masensitibo ka sa Holy Spirit niya sa imong kinasuluran. Nakuha ko niyo mga igsoon, nasabtan ko ninyo. Muna maingon ka, ano man ni, ang religious lagi, sa ako nagikaingon, ang religious system nakafocus sa suffering Christ. Hulma na kundong ka na, ang religious system nakafocus sa suffering Christ. Magsige kag tunaw sa suffering Christ. Magsige po kag suffer. Why tapos-tapos ang imong suffering? Magsige ka na lang ingon, anim ko ni kinabuhi Kristohanon. Naagi yung mga pagsulaya. Grabe sa ng pagsulaya. Why human-human? Napta na lang kag 20 katuig. Nga naman man human-human imong pagsulay. Di mo tubag po ka. Magay human sa mong pastor. Amuan ay noon. Dili yun na mao. Ayaw tutuki ang suffering Christ. Ngano man? Passing ra na. Ngano nag-antos man to si Kristo? Kay buhi pa man siya. Pero sa dihang gilansang na siya sa krus. Unsay nahitabo? Nabanhaw siya. Pagkabanhaw niya, ni-ascend siya. Ayaw tutuki ang suffering Christ. Tanawa ang ascended Christ. Tanawa ang resurrected Christ. Ngano man? Kay kung tanaw nimo ang resurrected Christ, kung tanaw ni mo ang Kristo nga nabanhaw, tanaw ni mo ang Kristo nga naglingkod sa trono. Yes, na kasakit, pero mulabay na na. Maabta na ganinag, 5 katuig ang imong kasakit, unya iniglili na ko, maurang kasakita, kaniadto hang tudlon, wa ka kapasar. Mauna nagbalik-balik. Ikuha ko niya mga igsoon. So may tawag ni mo anang, nag-edad ka, nag-20, unya grade 1 lang gihapon. O si tawag ninyo, anak, mga igsoon. Ha? Naabot kag 20 anyos, akas grade
grade 1, unya imong isulti sa ko, pastor, limtanon maguko kayo. Muna ni ko basa. What's the problema ni mo, brad? Limtanon ka. Anong limtanon man ka? Wa may sustansya imong gikaon. My God, hallelujah. Kaon sa sakto, oy. Muna mga igsoon, awahago na ko ang tanang limtanon, paminaw mo sa mensahe o pulong sa Ginoo kada Domingo. Ano man, pakano na to itong espiritu. Karon kandang pagkalimtanon, mawa na. Kamungutana ka, wa na rabay kopyahanay. Ang examen sa Ginoo, lahi-lahi tag test paper. Sabot mo na lahi-lahi test paper? At tunguna, sa nag-eskwela pa mi sa high school, abis ang unsa ka, may laki sa mga maestra. Lutsan yun sa mga estudyante, bisan pagtagdup, tagsa kadupa mga igsoon ng lingkuranan. Basta parehas lang ang test paper. Pasar yun ang tanan, diha. Itanos maestra, awag yun ay, di yun masakpan. Nagkupyahanay na da ito. Ngilingig kay, upgraded kay mga style ini pangupya. So, kay mga maestra, mga bright man po kayo. Lain-lainon bitaw ang test paper, mga igsoon. Ikaw, math, siya Pilipino. Patay ang magtuon niya, magsaba daan ba? Hala ng luspad. Mailahan man ni mo magtuon, kaya magluspad mo na. Muna mga igsoon, mailahan ako ang way tuon-tuon. Kaysa dihang nagubat na ang Ukraine o Russia, daghan sa uban na itong mga kaigsuunan nga nang luspad na. Hala, di nakatukot tarong. Una-una na, lubas ka ng China, atakiho ng West Philippines Sea. My God, mga igsoon, palawman na to relationships, Ginoo. Kuha ko ninyo, nasabtan ninyo. So my message is very clear. Christ is our jubilee. But magbantay ta sa freedom. Nga naman, once we experience freedom, na responsibility, anak. In every freedom nga ihatag sa Ginoo sa imuha, you have to be responsible. Or else, mabalik ka sa utang. Mabalik ka sa utang. Maglibog ka. Iyo ka. Gawas nun man ko, Ginoo. Agtong una, nga naman ni inaani mo. Alang-alang. Tapulan man ka. Irresponsable man ka. Ha? Nakuha ko ninyo mga igsoon. Before ka mo encounter sa Christ, kay Christ mga igsoon, when you encounter Christ, package na diha. Life, light, power, dominion, wisdom, and grace. Before ka maka-experience, anak, natin gitawag training. Sa training or sa examination, palikon ako, sa training or examination, kinahanglan imog yung ipakita sa Ginoo nga responsable ka sa imong aksyon, responsable ka sa imong thought life, responsable ka sa imuhang decisions kinabuhi. When we talk about kwarta, responsable ka sa piso. Ginoo mga igsoon, di yung ka bubuag thousands kung di ka responsable sa piso. Pakita Diyos Ginoo, kamao ka, mutigom sa piso. Dili ka laog, di po ka gastador. Kaya magsugod, we need to be good stewards. Nakuha ko ninyo, nasabtan ninyo. Before na to ma-encounter ang Christ, na-examination, na-training. In other words, na-ay preparation. Nga naman, daghan na ngayong freedom, pero dili prepared sa freedom nga ilang gipangayo. Unsay nahitabo, na-destroy lang sila sa freedom, sa ilang kinabuhi kay freedom, without responsibility is anarchy. Kasabot mong anarchy, ay Google na lang ninyo para masabtan ninyo kung saan ang anarchy. Freedom without responsibility will destroy us. Nga naman na pastor, kanang freedom pastor, nagtangag na nagresponsibilidad, dako kay nagresponsibilidad nga gitangag. Responsible ka sa imuhang mind, responsible ka sa imong words, responsible ka sa imong action, responsible ka sa imuhang decisions sa imong kinabuhi. Unsa may manifestations pastor sa tao nga wala mo take responsibility sa action. Daray, tao nga wala mo take responsibility sa action. Brad, ngano nakalisod-lisod man ka, Brad? Ako kung mama ko eskwela ha. Alang-alang pa eskwela kasi mo mama nga.
Bright man kayo ka. Siguro imong mga maguwang aron makahumag eskwela. Kunya ikaw, tungod sa imong ka bright, isod magkadruga. Tanaw sa imong mama nimo, magkusik-kusik sa eskwelahon ka. So kinahanglan sa dipakita nimo sa imong ginikanan nga responsable ka. Magkamao kang mutuon bisag way magtanaw. Nya kayo sahay kining kinaiyas pakitang tao ba? Kana bitaw. Nagtanaw siyang mama mo ana di siya kayo. Astilan, niglakaw sa inahan, kuhaon na ng cellphone. Hala, tanaw dito ba? Butang din sa tubangan. Ana-ana na yun, ana-ana na. Ana. TikTok na yun. Ay, nako. Kuha na samtang niyo, my son. Biyaan ka ng pagkapata-patao na to. Kaya muna yung problema sa taga-Cebu. Ha? Problema sa taga-Cebu, mga igso, nag-edad, nagsisinta, bataon lang gihapon. Nga naman, refleksyon na siya sa gisimbas kadaghanan nga mao ang bata. Sabtan ko ninyo, mga igso. So again, balik ko na ko. Nakakay training, nakakay examination. In other words, there must be a preparation. Naay preparation para ma-encounter ni mo ang Christ. Prepare yourself for a God encounter. Usbon ako, prepare yourself for a God encounter. Andama imong kaugalingon for a God encounter. Make a commitment sa Ginoo. Himo ka commitment. Ginoo, pakita na ko nimo. Pinagistabang sa imong grasya, makamanage ko sa piso. Ipakita na ko nimo nga makamanage ko sa akong oras. Ipakita na ko nimo, Ginoo, nga makapugong ko sa akong kaugalingon, Ginoo, kunay daghang kay humba sa akong tubangan. God, Lord, palayo ang humba in Jesus name. Palayo. Kay lami kay na. Sa imong Ginoo, you have to be responsible sa imong piso. Responsible sa imong thought life, sa imong words, sa imong decision. Responsible ka sa imong lawas nimo. Mga igsoon, kay kung wa pa ko magbantay, kini akong tiyan, porti na ako Oo man ay problema sa mga karaang pastors. At itong pastor sa Cebu, labi na itong mga bats ni daddy na ko at itong una, at ito nagkuog tiyan. I-graduate mga igsoon, kibaw mo giun sa pag-graduate, high blood. High blood, diabetic. Nga naman, inigdalitan ni sister o ni brother, di man kapugong. Mukaon magmayo. Unya, siging kaon, unya, way exercise. Ako ninyo. Unya, naglibog ka ba? Lord, gano'n high blood ba ko, Lord? Uy, sige kaon. Ika, Lord, gano'n tambok mo ko. Alang-alang, di ka matambok. Tanawar ko naman ko galing. Why tindog-tindog sa lamisa? Kung di ka dalhang pulis, di ka maibot diha. Nasabtan niyo, may Simon. So, there must be a preparation for a God encounter. We have to prepare ourselves for a God encounter. And once God encounter is taking place, di na but pasabot ka mag-sitting pretty ka. Nga naman, kinahanglan, responsible ka. Sa isulti sa babae, go and see no more, at least a worst thing will come unto you. At least a worst thing will happen unto you. Nasabtan yung message, mga ison. Ang atong message this morning, mauni, Christ is our jubilee. Manindog talas pagtapos. Father God, salamat kayo sa imong message. Salamat kayo sa imong paglig-on ka namo. Pagpasabot ka namo sa imong word. Salamat kay Father God nga ikaw mo nagsangkap ka namo. O salamat kay Ginoo nga ikaw mo nagtabang ka namo nga ma-prepare kami for a God encounter. And Father, thank you that by your grace, you are enlightening us and helping us see deeper in your word, Father God. Thank you, Father, that you are speaking to all of us right now. Thank you, Father, that you are imparting your grace and allowing your revelation, knowledge, wisdom, and understanding to flow and to flood in our consciousness right now. And thank you, Father, that by your grace, you help us also to be responsible, Father God, in all the things that we are doing, in all our actions, decisions, Father God, responsible to our thought life. And thank you very much, Father, that by your grace, you have given us the wisdom to manage our time and resources wisely. Father, we give you all glory, praises, and honor. Amen and amen.
tanan ng mga 12 na to sa 15 o katotag. Kamantalan. Ano sa mga sulit sa iyo? Unya na nagbalik siguro akong bigas butuan. Okay, katong 12 to 15, 16 to 18 nga mga youth, paliho pabilin kay naatay meetingan. Tanang mga bata ang sponsored children, dito sa 12, to 15, 16 to 18.